Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamahalaga para sa militanteng grupong Hamas na nagsisilbi nilang kuta ay ang mga tunnels na nakakalat sa Gaza. Hindi na lamang ang mga ito ay nagsisilbing lagusan na kanilang nagagamit laban sa Israel, kundi dito din umuno nagkukuta ang ilan sa mga pinuno ng Hamas habang sila ay kasalukuyang inaatake ng Israeli Defense Forces. Subalit sa mga lumabas na balita, ang bansang Israel ay naglunsad na ng kanilang second phase of war na kung saan mas paigtingin pa nila ang pag-atake laban sa militanteng grupong Hamas. Kaugnay ng kanilang ikalawang yugto ng pagsugod na ito, pinasok na din ng Israel Defense Forces ang mga tunnels o mga lihim na lagusan ng Hamas sa Gaza. Ang mga ito ngayon ang kanilang pinupunteriya at pilit na sinisira. Mahigit na sa isang buwan mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas at sa ngayon, tinatarget na ng Israel ang mga network of tunnels ng Gaza na lihim na taguan ng Hamas. Noong isang araw lamang, isa na namang mahalagang tao para sa Hamas ang napatay ng puwersa ng Israel at siya ay si Mohsen Abu Zina. Siya ang nagmamanufacture ng mga armas ng Hamas at napatay sa isang airstrike ng Israel. Bukod sa mga airstrike, pinatindi din ng Israel ang kanilang ground operations at ang kanilang target ay ang mga tunnels ng Hamas. Sinusubukan ng Israel na imapa ang mga tunnels na ito upang mas madali para sa kanila na matuntun ang mga ito. Sa tuwing may makikita sila nito ay tinataniman nila ito ng mga bomba upang mas madaling masira ang mga ito. Malaki ang tulong ng mga tunnels na ito sa Hamas at ang isa sa kanilang mga naging paraan upang mahirap itong matagpuan, itinatago nila ang mga pasukan at labasan kung saan maraming mga sibilyan gaya na lamang sa loob ng mga bahay, eskwelahan, ospital, moske at mga pribadong gusali kahit pa sa mga amusement park. Tiyak na magdadalawang isip nga naman ang Israel na basta na lamang pasabugin ang mga ito dahil may mga sibilyan na madadamay sigurado. Ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan upang kanilang maging human shield, kagaya na lamang ng kanilang nakitang tunnel sa isang amusement park kung saan sa lugar na ito ay palaging maraming tao. Pero hindi pa din tumigil ang puwersa ng Israel at pinasabog kahit pa ang mga nasa loob ng bahay. Sa ngayon ay nasa mahigit na sa 130 mga tunnels ang nawasak ng Israel Defense Forces. Sa mga nauna ko ng video, akin na ring nabanggit na sa mga tunnels na ito itinatago ng Hamas ang kanilang mga hostage at dito din naglalagi ang ilan sa kanilang mga leader. Ang human shield na ito na ginagawa ng Hamas sa kanilang mga tunnels ay malaking pagsubok ngayon para sa puwersa ng Israel na pasabugin ang mga ito, kaya ang kanilang ginagawa, kahit na delikado, pinapasok nila ang mga tunnels at sinisigurong walang mga hostages sa loob at mga sibilyan na maaaring madamay. Kailangan din muna nilang sagupay ng mga miyembro ng Hamas na nasa loob ng tunnels bago nila ito mapasok ng lubusan at saka pasabugin. Ang tunnel network ng Hamas ay nasa 500 kilometro ang haba. Kahit na pagsama-samahin pa ang LRT Line 1, 2 at MRT, hindi pa din sasapat ang haba ng mga ito upang tapatan ang haba ng tunnel ng Hamas sa Gaza. Nakabaon ng mga tunnels na ito ng hanggang 80 metro ang lalim sa lupa. Noong nakaraang buwan, ikinuwento ng isang matandang hostage na pinalaya ng Hamas na ang kanilang naging taguan habang sila ay nananatili sa kamay ng Hamas ay ang mga tunnel din na ito. Sa pilitan naman na siyang pinalakad sa mamasamasang lupa sa isang underground tunnel. Sumalubong sa kanya ang grupo ng mga armadong tao na ang sabi sa kanya ay sila umano ay naniniwala sa Quran at hindi nila planong saktan ng kahit na sinumang bihag na kasama niya. Patungo pa lamang sa kuta ng mga armadong grupo ay nagtamo na ang matanda ng mga pasa at gasgas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang anak, ang tunnel na tinutukoy umuno ng kanyang ina ay napakaraming mga pasikot-sikot at masikip. Sa pagdating ng matanda sa kuta ng mga militanteng grupo, dito na din nagsimula ang kanyang kakaibang karanasan. Una muna siyang isinama sa 25 pang mga bihag din hanggang sa dalhin siya sa isang grupo kung saan nasa 4 lamang sila na pawang mga taga-kibbutz. Ayon sa matandang babae, pinapatulog umano sila kasama ang iba pa sa mga matres sa sahig ng tunnel.
Pinapakain sila ng parehong pagkain na kinakain ng mga miyembro ng Hamas at nakakatanggap din ng regular na check-up mula sa mga doktor habang sila ay nasa loob ng mga tunnels. Siniguro umano ng grupo na malusog at ligtas ang kanilang mga bihag upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ayon pa sa matanda, mababait umano sa kanilang mga tao sa loob ng tunnel at sinigurong magiging komportable ang bawat isa sa loob. Sinabihan din ng matanda ang Israel Defense Forces at Shin Bet Intelligence na huwag masyadong maging marahas ang gawing pag-atake sa Gaza. Ayon pa sa matanda, ang bakod umano na ginawa ng gobyerno ng Israel sa kanilang lugar ay hindi din naman nakatulong sa kanila na protektahan sila mula sa pag-atake ng Hamas. Marami ang nagtataka na bakit tila hindi nauubusan ng armas ang Hamas at patuloy sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel. Saan nga ba nanggagaling ang kanilang mga kagamitan? Ayon sa CIA, ang pangunahing pinagkukunan ng armas ng Hamas ay mula sa dalawang paraan. Una ay ang pag-smuggle nila habang ang pangalawa naman ay nanggagaling umano sa bansang Iran ang kanilang sandata. Hindi man matiyak ng gobyerno ng Israel at Amerika ang totoong naging papel ng Iran sa nakaraang pag-atake sa Israel. Ayon sa mga eksperto, ang bansang Iran ang siyang pangunahing nagsusupply ng mga smuggled na mga sandata na kadalasan ay idinadaan sa mga tunnel o di kaya ibinabangka papasok sa Gaza Strip. Malaki pa din ang pakinabang ng mga tunnels ng Hamas upang iligal na lang maipasok ang kanilang mga armas sa kanilang mga kampo. Ang mga tunnel na ito ay siyang naging target ng Israel na pasabugin dahil bukod sa nagiging kuta ito ng Hamas ay nagsisilbi ding daanan ng mga ito ng kanilang mga iligal na transaksyon. Ang pagpapagawa ng mga tunnel na ito sa Gaza ay nagsimula bago pa man iatras ng Israel ang kanilang tropa sa Gaza taong 2005. Nasa mahigit kumulang 2,500 mga tunnels ang meron sa Gaza na nasa ilalim ng kanilang border sa bansang Egypt. Ito ay daanan ng mga smuggled na commercial goods, fuels at mga armas pandigma. Taong 2010 nang ipinagsawalang bahala na ng Hamas ang pag-smuggle ng mga armas at kagamitan na idinadaan sa mga tunnel dahil sa binuksan na ng Israel ang mas maayos na pag-import ng mga produkto na dumaraan sa legal at mas maayos na proseso. Kinalaunan ay sinira na din ng Egypt ang mga tunnels na ito upang hindi na magamit ang ilan. Subalit marami pa ding mga tunnels ang ginawa ng Hamas sa paglipas ng panahon. Taong 2006, ginamit ng militanteng grupo ang isang tunnel sa ilalim ng border upang patayin ang 2 sundalong Israeling nagbabantay sa border habang hinabol pa ang pangatlo. Taong 2013 naman, nadiskubre ng Israeli Defense Force ang isang 1.6 kilometers long at 18 mm deep na tunnel na may konkretong pader at bubong na nagdurugtong mula sa Gaza patungo sa isang bahagi ng teritoryo ng Israel. Nadiskubre ito dahil sa hindi pangkaraniwang tunog na naririnig ng mga residente malapit sa tunnel. Sa sumunod na taon, mas pinagsumikapan ng puwersa ng Israel na sirain ang mga naturang tunnel na nagiging malaking banta para sa kanila. Nasa mahigit kumulang 30 mga tunnel ang winasak ng puwersa ng Israel, subalit isa sa mga tunnel ang nagamit ng Hamas upang mapatay noong panahong iyon ang 4 na mga sundalong Israeli. Ayon sa mga eksperto, bukod sa ginagawang daanan ng kung ano-anong mga ilegal na bagay ang mga tunnel ng Hamas at sikretong lagusang upang lihim na umatake, nagsisilbi din umano ang mga ito na taguan at kuta ng mga militanteng grupo. Ang mga lider umano ng grupo ay sa mga tunnels nagtatago at pinaniniwalaang nakakapamuhay sila na mas maayos at komportable sa loob ng mga tunnels. Ang mga tunnel sa Gaza na ginagamit ng Hamas ay nakabaon ng nasa 100 talampakan ng lalim sa lupa. Ang mga pintuan o pasukan ng mga ito ay kadalasang nasa mga bahay ng mga residente, mga moske, paaralan at mga pampublikong mga gusali upang hindi mahalata ng kanilang mga kalaban. Dahil sa pagtatayo ng mga tunnels na ito sa Gaza, ang dapat sana ay pera para sa muling pagbuhay sa Gaza na donasyon mula sa iba't ibang bansa na maaari ding gamitin sa pagbili ng semento upang gamitin sana sa pagsasaayos sa mga nasirang bahay at gusali dahil sa mga nakaraang kaguluhan, ay mas piniling ilaan sa pagsasaayos ng mga naturang tunnels. Pinaniniwalaan ng marami na ginamit din ng Hamas ang ilan sa mga tunnel sa kanilang ginawang sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre kung saan libo-libong mga tao na ang namatay at nasugatan. Bukod sa mga armas na idinadaan sa mga tunnels na ginagamit ng Gaza laban sa Israel, ang Hamas ay mahusay din pagdating sa pag-i-improvise ng mga armas o paggawa ng mga ito ng sila-sila lamang.
Sa haba kasi ng panahon ng kanilang pakikidigma at paggamit ng mga makabagong armas, natutunan na din ng Hamas na kopyahin o gayahin ng mga armas na nagmumula sa labas ng Gaza. Dagdag pa dito ang pagsuporta ng Iran sa pamamagitan ng pagbibigay ng training sa Hamas sa tuwing magkakaroon sila ng mga bagong armas. Pero kung improvise ang ilan sa mga armas ng Hamas, saan naman kaya nagmumula ang kanilang mga materyales sa paggawa ng mga armas? Ang Gaza ay hindi kilala bilang gumagawa talaga ng mga armas. Ang kanilang pangunahing ginagawa ay kadalasay sa textiles, food processing at furniture. Pero isa sa pinakamalaking kanilang ini-export ay ang mga metal scrap na siya din ginagamit nila upang makagawa ng mga armas. Ang mga metal scrap na ito ay mula pa sa iniwang kalat ng mga nagdaang digmaan sa Gaza. Noong inatake ng Israel ang Gaza noong mga nakaraang taon, kadalasan ang iniiwan nito ay mga bakal, metal sheets, rebar, electrical wiring at kung ano-ano pang mga maituturing ng basura mula sa digmaan. Nire-recycle din ng Hamas ang mga bomba mula sa Israel na hindi sumabog noong mga nakaraang kaguluhan sa Gaza. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang bakbakan ng dalawang panig. Ang sorpresang pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre ay ang pinakamalakas na pag-atake na kanilang ginawa sa kasaysayan ayon sa mga eksperto. Bukod sa nangangahulugan nito ng mas malalang pinsala sa bawat kampo, nangangahulugan din ito na mas maraming mga basura ang tiyak na iiwanan nito sa Gaza na maaari na namang i-recycle ng Hamas para magamit sa mga susunod pang kaguluhan. Pero wag naman sanang dumating muli ang pagkakataong iyon. Kung nais ng Israel na matalo nila ang Hamas, kailangan muna nilang sirain ang mga naturang tunnels. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!